Ayun, kakatapos lang natin magpakain sa mga manok, tapos naglinis na rin ako ng paikot kasi yun nga, medyo madumi na and marami ng ito yung dahon ng kahoy na nakapaikot dito yung nasa baba, so kailangan ko maglinis and nakaschedule din sila for disinfection ngayon, yung paikot ng kulungan nila. So, tingnan nyo. Sarap lang sa mata na malinis yung paikot ng kulungan. Tapos binasaan ko na rin dyan. Sarap niyan para kahit paano mayroong dust bat yung yung mga manok natin diyan. Kung ano ginagawa, basta kinakalikan nila yung lupa na yan, tapos nagba-dust bat sila diyan. So as much as possible, dapat gawin niyo yan umaga para iwas na rin sa sipon. Kasi pag ginawa niyo ng tanghali tapos nabilad na yung lupa, yun medyo delikado yun. Nagkakaroon ng sipon yung ating mga manok. So ito yung ating mga bamboo line dyan. Tapos nilagay ko na rin yung tatlo dito, yung rooster, tapos yung isang hen na nasa hospital kasi meron siyang coccidiosis, may dugo yung ipot niya, so kailangan niyang i-separate dun sa karamihan. Tapos yung isang rooster natin doon sa dulo, yung vintage line, so kinukondisyon natin ito yung black Australorp natin na Italian line, tapos yung vintage line natin na Rhode Island Red. Kinukondisyon natin sila for breeding next month. So i-breed na natin sila. So ngayon rest muna sila kasi nakababad sila for siguro 6 months na binibreed natin. So kailangan rin nila magpahinga. Tapos kaya sinunog ko na yung ibang dahon dyan. Medyo nalinisan na rin kahit paano. So importante naman kasi importante naman kasi sa kulungan, sa breeding pen, na malinis talaga yung paikot niya. Advice na rin sa atin ni Mr. Chicks, isa sa mga idol natin sa pagmamanok. Sila yung mga tinatanungan natin. Ang sarap sa mata. Nakakapagod nga lang, pero at least alam mo yun, worth it naman na at alam mo yung paikot ng manok mo, paikot ng manukan mo malinis. Mas makakaiwas sila kahit paano sa mga sakit or sa mga nagbi-build up ng mga viruses. So ayan, kita nyo naman, ito isang vintage line natin galing kay Jack Rose. Ayan, laking hen yan. So tapos yung mga plastic na ginagamit dyan ko nilalagay. Susunugin natin yan. Ayan, pinalabas kita para mag-exercise, kaso pinagtitripan nyo yung ibang hen dito. Sige, barakan mo. Sila yung anak ni Oragon, yung ating Buff Orpington standard line or show type, galing kay Prax. Ang ganda ng katawan, no? Solid. 4.5 months. Ganda boy, solid. Lapad ng likod, oh. So ayun lang mga parts, gusto ko lang pakita sa inyo yung accomplishment ko ngayong araw. Nakakatawa lang. So hopefully mapadami natin to in the future. For now, yung bambulen mo na yung ating pinaparami, yung nilagay sa incubator yung mga itlog nila. So by next month for sure madami nang nag-aabang ng na fertile egg, mga CCO, stuff like that. So yun lang, maraming salamat sa panonood, and abangan nyo kami sa May 7 dyan sa Plaza Quezon dito sa Naga City. Meron kaming display dyan ng heritage chicken, fancy chicken, tapos iba pa kasi yan tinatawag namin na Farmers Week. So nagkaroon tayo ng chance, nabigyan tayo ng chance na mag-display ng manok doon. So abangan nyo kami doon. Marami kaming dadalhin doon. May mga breed ng Buff Orpington, standard line or show type. Tapos ako dadalhin ko yung bamboo line ko, and marami pang iba. So yan,
maraming salamat sa panonood lagi and sa support. God bless you, ride safe and happy farming.